ito, tayo po'y panandaliang tumayo bilang pagbibigay galang sa salta ng malapay na nadadaling pa sa atin, ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord, Bishop Glenn, Brother Benji Torian. Itaas ang ating mga kamay, may mahal. Tayo po'y magkaisama lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. O dakil Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus, sa pangunat dalangin yung hinirang, huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, sa oras na to, sa akin pong pagdadala na yung banal na mensahe, ikaw mahal po magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, pangunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. At sa iyong dakilang pangalan na aking sinasaway, halo demonyo ng hadlang at pagkailangan lumayas sa aming kalagitnaan. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Una-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved visitors, ating mga viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin muling ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Narinig po natin, minamahal, ang mga patutuo. Yan po, minamahal, ay patunay kung paano po kumikilos ang Diyos na buhay sa iglesyang ito. Amen. So, nandyan ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Nandyan naman ang diablo, minamahal. No? Yung patutuo ng ating mahal na kapatid kanina, minamahal, yun po ay patunay na mayroon talagang diablo. Mayroon talagang satanas. No? Sabi nga niya, minamahal, every time, nung hindi pa niya isinuko yung kanyang anting-anting, ay sa araw ng Martes at Biyernes, ay huwag siyang makarinig ng hindi maganda. No? Or huwag mo siyang titigan ng hindi magandang pagtitig. Dahil sa araw na yan, sabi niya, minimal, mainit ang kanyang katawan. Parang pakiramdam niya, parang mayroon siyang sungay. Pakiramdam niya, minimal, parang mayroong sumanib sa kanya. No? So, yung nabanggit po niya, minamahal, na topic ko yung about anting-anting, siguro kalooban na ng Malapinoon dahil nang humingi nga siya, minamahal, ng sign, anong gagawin niya, minamahal? So, pagkatapos ng preaching na yon, tinanong pa niya yung kanyang kabady, minamahal, na kapatiran po natin, na nagdala sa kanya dito, baka daw siya sinumbong, no? Bakit daw alam ko na mayroong anting-anting. Ang nasa isip niya, siya yung pinapatamaan, minamahal. So, sabi ng kanyang kabady na wala akong kirinto kay Brother Danny. So, naisip niya, siguro panahon na isuko na niya, minamahal. Nung sinuko niya, sinunog namin ni Brother Benji sa likod, sabi nga niya, para daw siyang galing abroad na nakauwi sa Pilipinas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nung pumasok po diyan sa preacher's area, minimal, at kininto po niya yung kanyang anting-anting. Sabi ko, na saan? Sabi ko, nandun, kunin mo at sunugin natin.
mayroon akong napansin sa kanya, minamahal. Dahil dati, pag nakikita ko siya, kung minsan na doon sa kitchen, ang itim-itim yung mukha niya. Ang itim-itim ng mukha niya. Kasi ko, ang nasa isip ko, yun na talaga yung kulay niya. Nung pumasok siya diyan sa preacher's area, sabi ko, maputi pala to si Brother. Alvin ba yung pangalan niya? Arvin. Oh. Iba naman yung Aldin. Arvin. Sabi ko, maputi pala to si Brother Arvin. Or na pumasok sa isip ko, baka naglagay lang siya ng, yung, ano ba yung pangpaputi? Yung nilalagay na matuklap yung balat mo at saka papalitan ng puti. Kasi puti talaga yung pagtingin ko sa kanya, ang puti-puti ng mukha niya. Na hindi po yun ang nakikita ko sa kanya. Pag nakikita kami sa kitchen o dito sa pastoral, iba po yung nakikita ko, ang itim-itim ng mukha niya. Pero noon, puting-puti, sabi ko, bakit? Puti pa lang si Brother Arvin. Tapos, nung sinunog na namin, talagang may demonyo. Kasi nung nagtanong ako sa beloved wife ko, sabi niya, sinunog na niyo? Sabi ko, sunog na. Nag-away daw yung mga aso. Aso ba yung nag-away dito? Dito sa, yung aso dito sa labas. Nag-away. So, talagang nagparamdam talaga ng demonyo na galit siya. Pero wala po siyang kapangyarihan laban sa mga anak ng Diyos. Amen. Oh. So, totoo po yung sinabi nila na pag magsunog ka ng mga ganyan, kailangan full of prayer ka. Kasi once na magsunog ka ng ganyan na hindi ka full of prayer, may tendency na sasanib sa'yo yan. Or ikaw ay magkasakit. No? Dahil demonyo nga powerful nga ang demonyo. So, kailangan may power ka rin galing sa Diyos. Amen. Kasi ang demonyo naman, nung hinulog dito sa lupa, pati si Lucifer na naging Satanas, hindi po sila tinanggalan ng power. Hinulog lang sila dito sa lupa. Ibig sabihin, taglay pa rin nila yung kanilang kapangyarihan nung sila ay naging anghel. No? Sabi nga dito, minamahal, angels were created good. Ito sabi dito, angels were created good, but some became evil by choice. By choice. So ang mga anghel ay ginawa ng Diyos na mga mabubuti. Pero ang iba ay nagiging masama by choice. Pinili po nilang maging masama. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung mga tao naman, si Adan at si Eva, ay ginawa ng Diyos na mabuti, sumuway lang. No? Ginamit ang demonyo o si Satanas. Tinukso sila at sila naman ay nakumbense. So angels were created good, but some became evil by choice. So 1/3 fell by transgression. 1/3. Halimbawa, mayroong 1 million na anghel sa langit, 1/3 doon. So ano bang 1/3 ng 1 million? So 333,000. 333,000 ang nagrebelde, no? 1/3 fell by transgression, and the Bible does not speak of any plan of redemption for them. Some of these fallen angels are bound. 2 Peter chapter 2 verse 4. Ati pong basahin. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga... Apostol Pedro. Apostol Pedro. Ang kabanatay 2, ang talata po ay 4. Sabi po rito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang nagkasala ang mga yaon, kundi sila ay ibinulid sa impyerno at kinulong sa mahukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Amen. Everybody say, praise the Lord. For if God spared not the angels that sinned
but cast them down to hell. Ibinulid sila sa impyerno and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. So wala na talaga silang pag-asa. Amen. So inggit na inggit sila sa tao. Yan ang dahilan kung bakit gusto nilang wasakin ang mga mananampalataya. Hadlangan kung ano pong gagawin nating mabuti, hinahadlangan niya. Yan po yung trabaho niya, minamahal. Bigyan ka ng problema, bigyan ka ng sakit. Ito pong pandemic na to, minamahal, ito po ay pandemonic. Amen. Hindi po ito simple lang na pandemic. Mayroon pong demonyo na sumasakay. Everybody say, praise the Lord. Tingnan mo yan. Pwede palang mag-ipon-ipon, magsiksikan. Basta kandidato ang nandyan. Pero pag panambahan, kailangan social distancing. Bakit kung kandidato, may power ba yung mga kandidato? Bakit pag kandidato, minimal pwede magsiksikan? Bakit yung mga kandidato na yan, mayroon ba silang power against COVID-19? Yung mga rally-rally sa Manila, hindi naman sila pinagbawalan. Bakit yung mga nag-rally na yan, mayroon ba silang kapangyarihan laban sa COVID na yan? Bakit pinagbabawalan yung mga fellowship? Yung mga pagtitipon, yung malalaking pagtitipon, halimbawa, magtitipon sa Luneta, magkrusada. Dahil pag mayroong krusada, talaga naman, may namahal, yung mga demonyo na yung mga coronavirus na yan, ay biglang maglaho yan. Amen. So wala na yung pera, wala na yung negosyo. Paano yung milyon-milyon ng mga pismas, mga face shield na nagawa na at angkat na sa China, paano na mabintayan? Amen. So mayroon talagang demonyo na sumasakay. So pandemonic ng tawag dyan, minamahal. So pag hindi i-recognize ng tao na ito'y gawa na ng demonyo, talagang helpless siya dahil hindi siya tatawag sa Diyos. Pag once na-recognize na ng mga tao, ay demonyo na to. itong coronavirus ng COVID na to, sa demonyo na talaga. So mga tao ay tatawag sa Diyos. Amen. Pag tatawag sa Diyos ang mga tao, tapos na si Satanas. Sabi nga ng Bible, di ba? Submit therefore yourself to God. Submit therefore yourself to God and resist the devil, and the devil shall flee away from you. Amen. So hindi pa ito na patalsik, hindi pa ito na cast out kasi ang mga tao, karamihan, majority sa mga tao ay hindi na po naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dumadami po ngayon yung mga ateista. Ito pong mga aktivista, mga komunista. Hindi po sila naniniwala sa Diyos. Hindi po sila naniniwala na may Satanas. Hindi po sila naniniwala may Diyos. Hindi po sila naniniwala na may Espiritu. Ang paniniwala po nila ay paniniwala na mga naturalista, yung mga naturalist na mga tao na ang tao ay walang kaibahan sa hayop. Walang kaibahan ang tao sa hayop. So by chance, nandito lang daw tayo, bigla lang na tayong sumulpot. So yun po yung kanilang paliwanag, minamahal. No? So mayroon pong tatlong paliwanag o explanations for the existence of man or universe. So it has always existed. Yun ang tinatawag na eternal universe. It has always existed. Na walang creator, talagang nandyan na talaga yan.
Nandyan yan. Yung mga planeta, yung lahat, yung mga galaxy na yan, ay nandyan na yan. Walang creator, sabi nila, minamahal. Pangalawa namang explanation, it came into existence by its own power or self-creating universe. Self-creating universe, yung tinatawag nilang Big Bang. Nag-umpisa daw sa isang Big Bang. Mayroon dong pumutok na gano'n. Tapos, ayun, nagkalat na. Mayroong mga planeta, may mga galaxy, lahat-lahat na nagkaroon ng mundo, ganyan. So, nag-umpisa sa isang Big Bang. At ang pangatlo, God created it. God created the universe. Yun ang ating pinapaniwalaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, 3 na explanation, 2 po yung explanation na hindi naniniwala sa Diyos. 1 lang po yung naniniwala sa Diyos. So, talagang lamang yung hindi naniniwala sa Diyos. Eternal universe at saka self-creating universe. Parehong hindi naniniwala sa Diyos yun na explanation. Tapos, pangatlo, God created the universe. Everybody say, praise the Lord. So itong pandemic na ito, minamahal, hindi po ito tumutukoy sa Diyos. Ang solusyon po sa coronavirus or COVID-19 ay zero God solution. Zero po yan. Hindi po sila naniniwala na may solusyon sa pamamagitan ng kapangyarihan Diyos. No. Hindi po sila naniniwala doon. Scientists, ang mga scientists ay mga atheist po yan. Yan na nga, pinagbabawal nila yung pagtitipon dahil pag mayroong pagsamba, mag-spread daw ng virus yan. Kung may pagtitipon man, kung maaari, huwag kumanta. Grabe, no? Alam kasi nila, pag ikaw ay kakanta sa Diyos, ang kapangyarihan ng malapinon ay bababa. You are inviting the presence of God. Amen. Di ba? Pag mayroon kang maramdaman, tapos magpuri ka sa malapinon, mawala yung naramdaman mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh. Pero kung mayroon kang naramdaman at hindi ka magsamba sa Diyos, hindi ka kakanta, hindi ka magpuri, ay talaga namang parang may dumadagan sa iyo, parang mayroong mabigat na bagay na parang dinadaganan ka, no? Para yung kapatiran sa Mindanao. Every time na may gawain, sabi, dalo na tayo. Bigat ang katawan ko. Pero kung walang gawain, malakas naman siya. Pero pag may gawain, mabigat yung pakiramdam niya. Para siyang nilalagnat na hindi niya maintindihan. Na parang mabigat, pasikip yung dibdib niya. Parang tinatamad siyang bumangon. Natakot lang siya nung sinabihan siya ng kanyang apo kasi yung kanyang apo, yun ang tagabantay sa kanya pag dumadalo na yung buong pamilya. Sabi niya, Lola, may malaking tao nakaupo sa dibdib mo, ang itim, ang hahaba ng mga buhok, pati kamay, para siyang unggoy. Natakot yung lola. Sabi niya, yun pala na masakit yung dibdib ko. Yun pala na parang ang bigat bumangon. Tinadaganan pala siya ng diablo. So sabi nga ng Bible, hindi mo labanan ang diablo, talagang maging alipin ka. Amen. Mayroon nag-fasting dito. Hindi ko nakalimutan ko na kung sino yon. Sabi doon ng demonyo sa kanya, tingnan nga natin kung magtatagumpay ka sa akin. See? Si Brother Joso Sosia, taga-Ilagan. Diyan sa taas. Laki daw ng maitim. Tingnan nga natin kung magtatagumpay ka sa akin. Dinaganan daw siya, nag-rebuke siya. Jesus name. Nahulog daw yung demonyo na dumagan sa kanya. Nahulog sa katre. Pati siya nahulog din. Pareho sila nahulog. Bumangon siya. Sabi niya, talaga yung demonyo na yun. Ganon din yung naramdaman ni Brother Alvin.
Nandun siya sa loob ng kumot. Hindi ka na makakalabas dyan. Ibig sabihin, is-suffocate siya noon. Kung hindi siya nakarebuke, pwede siyang mamatay sa loob ng kumot. Amen. Talagang papatayin siya doon. Pero mabuti nakarebuke siya at nakalabas siya sa loob ng kumot niya. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, mayroon talagang demonyo, minumahal. Ha? Itong pandemic na to, sinasakyan ng demonyo. Ha? Sinasakyan. Lahat na yata sumasakay. No? Kasi may pera din eh. No? May pera sa pandemic. So, kailangan ito yung prayer ng titoong mga Krisyano. Kasi yung ibang mga pastor, naunahan lang eh. Naunahan sila. Sa takot. So, sising-sisi sila naman. Tingnan mo nga naman ng Jesus Miracle Crusade. Matibay ang kanilang pananampalataya. Sinaunahan kasi. Hindi nila alam na hindi ito simpleng virus lang. Hindi ito simpleng virus. Ito po ay may nagkokontrol at hindi po nakikita ng tao. Yung mga leader natin, leader ng buong bansa, leader ng World Health Organization, ginagamit lang sila. Mayroon talagang hindi nakikitang nagkokontrol dito. At yun po yung kapangyarihan ng kadiliman. Amen. Everybody say, praise the Lord. Imagine mo naman pinagsusunog na lang yung mga patay. Ngayon hindi natin alam kung anong cause noon. Baka na-allergy sa mga gamot na tinuturok sa kanilang katawan. Kapatiran po nating nasa abroad, may anak po siyang seaman. Nag-aral sa Philippine Marine Merchant Academy, PMMA. Graduating na po yon. Wala siyang kakontak dahil nasa lockdown, nandoon lang sa kwarto, hindi po lumalabas sa bahay. Tapos, one time, nahirapan siyang huminga na hindi alam ng kanyang mga magulang na mayroon pala siyang hika. Alam niyo yung hika? Asthma. Pag umaatake po yun, para kang lumalangoy. Ganon. Pero hindi naman severe talaga yung kanyang pag-atake. Nahirapan lang siyang huminga. Sa kanyang naririnig, parang COVID. So, sabi nung kanyang mama, pa-check up kita, anak. Sabi niya, wag na ma, wag na. Normal lang to. Wala naman, paano naman ako mahawaan, nandito lang ako sa bahay. Tapos, piling-pili pa yung kanyang iniinom na tubig. Yung Pocari ba yun? Pocari sweet. Yung talagang mamahalin na tubig. Yun ang iniinom niya. Ayaw talaga niyang magpa-hospital, ayaw niyang magpa-check up. Ngayon, pinipilit siya ng mga loved ones niya, kanyang yung mama niya. So, kahit ayaw niya, nagpa-check up siya. Pagdating doon sa hospital, mayroong tinurok sa kanya. Tapos, nung in-injectionan siya, biglang nangisay. Wala na. Tapos, pronounced COVID. Nilagay na lang sa body bag, tapos, huwag na daw buksan dahil baka makahawa. So, kasi mayroon siyang loved ones na pulis, kinuha doon sa hospital yung katawan niya. So, dahil ang mga tao ng panahon, kaumpisa lang kasi yun eh. Nag-umpisa ng March, mga April nangyari yun. So, dahil takot sa COVID, pero yung isa, yung uncle niya, binuksan, nagpa-selfie pa raw. Tapos, hinihipo-hipo pa niya yung patay. Pa-selfie pa siya. Tapos, na-quarantine sila. Yung bahay nila. After 14 days or 21 days, pumunta ang DOH every day. Minomonitor sila. After nun, ang DOH mismo nagsabi, palagay ko hindi COVID yun. Dahil kung COVID, nahawa na sana kayo. Wala namang nagpositive sa inyo. Yung pala, naalaala nila yung bata na yun may history ng hika. Tapos na naginip sila, sabi nung bata, yung binata na yon, kung hindi niya ako dinala sa ospital, hindi ako mamatay, ma. So, nagpakita. Kung hindi niyo ako dinala, hindi ako mamamatay. Tingnan mo yan. So,
Yung pala, nasusunugin ka agad para hindi ma-autopsy, hindi malaman kung anong cause. Amen. Kasi nasa under pa ng trial and error eh. Kung kahit anong pinainom-inom. O mayroong mga kapatiran dating na diagnose sa positive daw. O pagdating doon sa quarantine center, mayroon palang pinapainom na gamot. Araw-araw yan. Tapos ilalagay na pagkain doon sa pintuan lang. Kasi takot din po yung mga nurse na nagdadala. Sa pintuan ilalagay. Tapos nandun yung gamot. Ang ginawa niya, nag-fasting siya. Hindi niya kinain yung pagkain. Hindi po niya ininom yung gamot. Sabi niya ang kanyang mga kasamang na quarantine, pumunta nga tayo dito para makarecover. Tapos ikaw, hindi mo kinakain yung pagkain mo at saka hindi ka uminom ng gamot. Every 3 days, nag-check up sila. Nung nag-check up, positive siya. After 3 days, nag-negative na siya. Hindi siya uminom ng gamot. Hindi siya kumain. So sabi niya sa kanyang makasamahan, pag gusto niyo makalabas, gayahin niyo ako. So bago siya umalis, pinatanggap niya sa Malapinon lahat ng mga nandun, tapos nilihans niya. Nag-fasting din yung mga iniwan niya, ginaya siya. After 3 days, nakalabas din sila lahat. O, tingnan mo. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, yun ang solusyon dyan. Fasting. Pero pag mahina ka na, naunahan ka na, hindi ka na makapag-fasting. So, kailangan, bago mangyari, sabi nga, prevention is better than cure. So, pag nandyan yung mga kapitbahay na parang nagkahawa-hawa na, di mag-fasting ka na. So, prevention is better than cure. At least, yung katawan mo, mataas yung immune system, mataas yung antibodies, din nag-ayuno ka. Kasi pag nag-ayuno tayo, umiinit yung ating katawan. Amen. Sabi nila, pag ang COVID, pag hindi nagtatribe sa maiinit, umiinit yung katawan mo pag nag-fasting ka. So, hindi siya, papatayin siya doon sa power ng fasting. Amen. Dito nga, stage 4 cancer, nililihans, binautismuhan, tapos instant gumagaling. So mayroon talagang power na hindi natin nakikita, minamahal, na kaya niyang sunugin, kaya niyang patayin ang mga virus na yan. Everybody say, praise the Lord. Lalo na kung magpuri ka sa mahal na Panginoon. No? Ang revelation sa akin ng malapi noon, magpuri na madaling araw. So, baka nagtaka ko, bakit si Brother Danny nagpupuri sa madaling araw? Kasi nang nalangin ako sa mahal na Panginoon, kung ano ba talaga ang panglaban sa COVID na yan. No? So, yun ang nireveal sa akin ng mahal na Panginoon. Isang panaginip, bigla akong binangon ng ating mahal na pastor, sabi niya, Brother Danny, ipagpatuloy mo yung ginagawa ko. So mga oras alauna yon, o mga 12 or 1 o'clock. So binangon niya ako. Ang mahal na pastor nakasuot siya ng puti na damit, tapos para sa binata nung sa panaginip ko eh. Para sa binata yung kanyang mukha. Pero puti na yung buhok niya. Tapos malakas siya. Binangon niya ako. Sa boso doon nag-umpisa nung nagpupurin ako ng madaling araw. Ang beloved wife ko nagtatanong, bakit ka nagpupuri? Ayaw ko sanang ikwento sa kanya. Diba? Okay lang. Sabi ko, gusto ko lang. Maya-maya talagang nagtatanong siya. Sabi na, nang lalim na yung mata mo. Yung mata mo, nang lalim na, siyempre wala kang tulog. Pagkatapos ng magpuri ako, hindi ko makakatulog kaagad. Nang lalim na yung mata mo, gabi-gabi ka nagpupuri. Yung kininto ko na sa kanya na napanaginipan ko ang pastor. So, pag hindi ako makapagpuri, ginigising na niya ako. Alauna na. Yung mga anak ko, talagang concerned sila. Papa, alauna na pa. Tapos mamaya, sige, sabi ko. Pagka mamaya, pa, mag-2:00 na. Marami na nag-aantay sa'yo. Tapos nakukonsensya naman ako na, oo nga, baka marami na nag-aantay sa akin, hindi sila nakakatulog na rin. So, babangon ako. Pag on ko ng ganun, mag-live na ako, talagang dediretso, dami na, tak. O dami na nga nag-aantay. Kawawa naman itong nag-aantay. Kung minsan pag hindi ako makapagpuri, sabi nila, pag magkita kami,
Hindi ka nagpuri kagabi, kuya, no? Madaling araw. Oo, kasi galing kami sa biyahe, nandun kami sa... Piniplay na lang namin yung record mo, kuya. At saka kami nila nagpuri. At least, nasanay na rin sila. Amen. Everybody say, praise the Lord. At saka pag nagpupuri tayo sa madaling araw, walang distorbo. Amen. Makaka-concentrate ka talaga. At maipag-pray mo lahat na maalaala mo. Ipag-pray mo lahat. Kahit ang ating mga kababayan, minamahal na hindi pa naglilingkod sa Malapinoon, na nandyan sa quarantine center na nakatubo, naka-oxygen, ipag-pray po natin sila lahat. Dahil pag mawala na yung COVID na yan, tayong lahat ay magtatamasa ng kaginhawaan. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, 1/3 fell by transgression and the Bible does not speak. So sabi dito, the scripture indicate that Satan or the devil was originally created as Lucifer. So si Satanas o ang Diablo was originally created as Lucifer. Ang salitang Lucifer sa ibang translation ay morning star. Sabi nga nila, the most beautiful name sa lahat ng mga anghel, ang pangalang Lucifer. Kasi Lucy is light. Diba? Light bearer. Yan. So light bearer ang ibig sabihin ng Lucifer. Light bearer. Oh. Nagdadala ng liwanag. Kaya lang siya ngayon ay hinulog na sa darkness, no? Into chains of darkness. Naging Satan. Ang salitang Satan, ang ibig sabihin po ay rebelde. Amen. Rebel. Siya po ay nagrebelde sa Diyos. So, a good angel, si Lucifer was a good angel, second to God in power. Pangalawa siya sa Diyos sa kapangyarihan. Imagine. Second to God in power si Lucifer. So, dito makikita natin na walang God the Son. Amen. Kasi kung may God the Son, si Lucifer ang second to God in power. Everybody say, praise the Lord. Kung may God the Son, anong posisyon ng God the Son? Equal sa Father. Paano yung Holy Spirit din? God the Holy Spirit, pangatlo. Equal sa Father. Ang kapangyarihan. So yung God the Son, God the Holy Spirit, pareho ang kapangyarihan sa Father. Kasi ang second to God in power is si Lucifer bilang anghel. Nung hindi pa siya naging Satanas. So kung ang Son at saka Holy Spirit ay equal sa Father, isa lang talaga ang Diyos. Amen. Pero wala talagang God the Son sa Bible. Son of God. Son of God referring to yung katawan niyang lupa bilang tao. Hindi po God the Son. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, sa ganung pag-twist ng katotohanan, maging powerless na ang mga tao. Kasi naniniwala siya ng God the Son, wala namang God the Son, so instead na magkaroon siya ng kapangyarihan, laban kay Satanas, dahil sa kasinungalingan na pinawalaan niya, magiging powerless siya. So yan po ang nangyayari ngayon sa buong mundo, dahil ang buong mundo na-deceive ni Satanas at naniniwala sa doktrinang God the Son, ang mga tao sa buong mundo na naniniwala sa God the Son ay nagiging powerless. Wala silang kapangyarihan. So lahat na naniniwala sa God the Son, doon na sila umaasa sa gamot, umaasa na sila sa siyensya, umaasa na sila sa mga invention, umaasa na sila sa tao, minamahal. Kasi powerless na sila eh. Pero sa mga naniniwala na iisa lang ang Diyos, hanggang ngayon ay powerful. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon.
may mga signs, wonders, and miracles na nangyayari sa buhay. Amen. Amen. So, pag mayroon kasing kasinungalingan, parang tubig yan eh. Tubig. Pure water. Tapos, patakan mo ng isang patak, kahit isang patak lang. Isang patak na lason, poison. Isang patak lang, pak. Pag inumin mo yan, hindi na yan safe. Unti-unti kang papatayin dyan. Kasi may lason na yun eh. Lason. Ganon din sa pagkakilala sa Diyos. Sabi ng Bible, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." O dinagdagan ng iba pang Lord. God the Son is Lord. God the Holy Spirit is Lord. The three Lords na yan. Mayroon pang Mother of God. O si Mary pala ina ng Diyos. So, pag yung inanak mo ay Diyos, ikaw ina, Diyos ka rin. Ang baboy, nanganak ng baboy, ang inanak niya baboy, ang ina, baka. Pwede ba yon? Kung nanganak siya, baboy ang anak niya, ang ina, baboy rin. Kung Diyos ang inanak niya, ang ina, Diyos rin. Amen. Kung ang tao inanak niya, ang ina, tao. Amen. Sabi nga ni Kristo, yung aking mga ginagawa, hindi ako ang gumawa. Hindi ako ang gumawa. Ang Ama na nasa akin. Napakalinaw po yun, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ang Diyos doon, yung Espiritu na nanahan sa katawang tao ni Kristo. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. So, si Satanas, ang ginagawa niya, nag-iimbento siya ng doktrina. Ang nagpasikat yung doktrinang Trinitarian yung isang evangelist na Jimmy Swaggart ba yun? Okay. Yeah, Jimmy Swaggart. Evangelist Jimmy Swaggart. Yung evangelist na Jimmy Swaggart na yon ay ang tawag niya sa mga naniniwala sa isang Diyos ay kulto. Mga oneness daw, kulto. So dami siyang napaniwala. Talagang worldwide yung kanyang ministry. Yung pala, araw-araw, iba't ibang mga prostitute, dinadala niya sa motel. Nung nahuli siya, na-picturean, na-videohan siya, bumagsak din yung ministry niya. Tingnan mo yan. Nagtuturo ka ng Trinity, God the Son, God the Father, God the Holy Spirit, tapos sasabihin mo, kulto yung naniniwala sa isang Diyos, tapos ikaw naman alipin ka ng diablo. Oh. Pero hanggang ngayon, pinapaniwalaan pa rin yan, minamahal. So, nagiging powerless sila. So, kung gusto mong maging powerful, ang pangangaral ng isang taong totoong pastor ng Diyos, propeta ng mahal na Panginoon, ang ating pong sundin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi po lahat na nangaral ng one God ay sa Diyos talaga. Mayroon din sa Davao na nangaral ng one God. Pero siya ang God. Yung pangalan daw niya, yun na yung pangalan ng God. Deception po yun. Pagdating ng coronavirus, talaga namang, sabi niya, ako, baksinado na ako. Kung God ka, ba't ka vaccinated? So, that's a lie. Yan po ay kasinungalingan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Inutil naman ng Diyos na yun kung magpabaksin siya. Grabe namang Diyos yun, minamahal. Kung talagang ikaw ay anointed by God, you are son of God, ang Diyos mo makapangyarihan. Amen? Pagtatawanan ka ng mga scientist na hindi naniwala sa Diyos, so tingnan mo itong mga taong nagsasabing may Diyos, sa atin pa rin sila umaasa. Di ba? Nakakahiya naman. Pero never po sa Jesus Miracle Crusade. Mayroon po tayong kapatiran sa Ilagan.
Galit na galit yung kanyang supervisor. Ikaw na lang ang hindi pa nabakunahan dito. Tahimik lang siya. Si beloved sister Annabella Memay. Tahimik lang. Tapos one time, tinanong talaga siya, ano ba kasing relihon mo? Jesus Miracle Crusade po, ma'am. Malumanay magsalita yon. Jesus Miracle Crusade po. Ayun pala eh. Kay miracle pala eh. Natural. Miracle. Wala talagang ibang makapangyarihan. Ang Diyos talaga. So hindi na siya inuusig nung kanyang head nung nalamang Jesus Miracle Crusade. Sa pangalan pa lang, Jesus Miracle. Miracle talaga. Oh. Nakakahiya naman ng Jesus Miracle tapos walang miracle. Ditanggalin mo na lang yung Jesus. Miracle na lang, crusade, kaninong miracle crusade? Dahil walang miracle, no, miracle crusade ng tao. Walang miracle yon. Pero kung nandyan yung Jesus, ay talaga namang nandyan yung himala. Everybody say, praise the Lord. No? Jesus yan eh. Sabi nga natin mga kapatid kanino, nabanggit yung Jesus eh. Tumalsik yung diablo. Ha? Lalo na nakumplito niya, in Jesus' name. Wala talaga. Tumalsik na talagang tuluyan. Palakpakan natin ng malakas na palakpak. Mahal na Panginoon. O di ba? Marcos Kapitulo 16, versikulo 16, hanggang 20 ating pong sundan. Basahin po natin. Pakinggan po natin ng mainam. Dito po sa Ebanghelyo ni Marcos, ang kabanata 16, ang talata po 16 hanggang 20. Ganito po nasusulat. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dadapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalta sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay, ay sa anumang paraan na hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang Panginoong Yesus nga, pagkatapos na sila'y makakausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dakop at gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng tandang kalakip. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. And they went forth and preach everywhere. Sabi dito, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. Confirming the word with signs following. Hindi lang po sila nag-blah, blah, 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 blah doon ng nangaral ng mga apostoles. Lahat ng mga sinasabi nila, mayroon pong confirmation galing sa Diyos sa pamagitan ng mga signs o mga milagro. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hindi po lalaganap ang Jesus Miracle Crusade International Ministry kung hindi totoong may milagro. Amen? Alam mo, magpaloko ka. Diba? Dadalo ka dito, after 1 year, after a month, or after a years, hindi ka naman gumagaling, di huminto ka na. Pero dito po tayo nagsigaling. Dito po nagbago ang buhay natin. Amen. Kahit kamatayan pa minamahal, hindi po makakapigil ng mga anak ng Diyos na sambahin ang mahal na Pinoon sa espiritu at katotohanan. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Pinoon. So, nung nagrebelde si Satanas, sabi dito, minamahal, he sinned through pride, ayun, and rebellion against God. So, yun po yung kasalanan ni Satanas. Pride. Imagine naman, pangalawa ka, no? Parang presidente. Tapos yung vice president mo, yun yung pangalawa ng kapangyarihan ng presidente, di ba? Oh. So, hindi makapag-antay, gustong palitan yung presidente, parang ganon. O, ganon din yung mahal na Panginoon. Gusto niyang pantayan, gusto ni Lucifer na pantayan. Kumbaga, mag-overpower siya sa Diyos.
Yan yung pride. Everybody say, praise the Lord. So, ang tao na may pride, delikado. No? Sabi nga, pride comes first before distraction. Bago ka mapahamak, ang una doon na cause ay pride. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So now, Satan is the chief adversary of God and man. Siya po yung chief adversary of God and man. The Bible calls him the tempter, accuser, wicked one, murderer, father of lies, serpent, dragon, roaring lion, God of this world. O yan. Yan yung mga posisyon ni Satanas ngayon. God of this world. O, so, yung mga makikita natin kaguluhan, gera, lahat-lahat na yan, yung mga movement, lahat-lahat na yan, mga activism, mayroon pong nagkokontrol na Diyos ng sanlibutang ito. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, God of this world, prince of the power of the air, and prince of devils or demons. Although mighty, he is not omniscient, omnipresent, he is not omnipotent. So the Spirit of God gives believers power over Satan. So mayroon po tayong kapangyarihan laban sa diablo na ito kung nanahan sa atin ang Espiritu ni Kristo. Amen. So sabi ng James 4:7 and 1 John 4:4. Dito sa Santiago, ang kabanatay 4, ang talata po ay 7. Ang sabi po rito, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalansang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Unang Juan 4:4. Dito sa unang sulat ni Juan, ang kabanatay 4, talata po ay 4. Ganito po nasusulat. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at iyong dinaig sila, sapagkat lalong dakilang siyang nasa inyo, kaysa nasa sanglibutan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lalong dakila siyang nasa inyo, kay nasa sanlibutan. So nung sinabi ni Satanas kay Kristo, nung nag-ayunong malapino ng 40 days, bilang tao, minamahal, sabi niya, bigay ko sa iyo lahat na yan, karya na yan, lumuhod ka sa akin. So hanggang ngayon, minamahal, yun ang trabaho niya. Gusto niyang paluhurin. Kung hindi man siya nagtagumpay na mapaluhod sa kanya ang ating Panginoon bilang tao, ang mga followers niya gusto niyang paluhurin. O, di ba? Amen. Amen. O sa anong paraan? Marami na pong paraan, no? Hindi ka na makatravel. O. Lalo na kung magtrabaho ka sa abroad o pauwi ka ng Pilipinas. O. Punta ka sa mga mall o anumang mga lugar na gusto mong puntahan, yung mga magagandang mga beaches. Ay talagang maging limited na yung movement mo. At mag-i-enjoy silang iba, no? So, mayroon akong narinig, mayroon akong nabasa sa Facebook na pag siya daw manalo, wala daw mandatory sa bakuna. Kundi, yung mga nabakunahan, bigyan daw ng mga incentives. Incentives. O, ibig sabihin, bahala kayo, kung ayaw nyo, hindi kayo pipilitin. Pero itong mga vaccinated, sila po yung makaka-avail ng mga services. Mga discounts or mga tulong sa gobyerno. O wala kang bakuna, bahala ka na mamatay sa buhay mo. O ganoon. Yun lang mga vaccinated lang. So, incentives. Talagang ganun pa rin yun. Parang unti-unting pinapatay ang mga anak ng Diyos. Pero hindi po yun mangyayari. Lalo po tayong tumitibay dahil tayo po ay inihanda for rapture. Everybody say, praise the Lord. So yung mga hindi nagpapabakuna na hindi naman naglilingkod sa Malapinon, imperno pa rin sila. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi ang magligtas lang talaga sa atin, ang mahal na Panginoon.
Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Paano yung mga vaccinated na mga member, Brad? Pag-pray natin sila. Pag panahon na ng kagipitan, o ikaw naman ang vaccinated yan, bumili ka na nga ng bigas. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oo. Pero, paano ngayon kung kalabanin ka na niya? Paano kung kalabanin ka na? Bahala ka sa buhay mo. Ayun ang isang malaking tanong na yon. Ayan kasi, panatiko kasi sa reliyon natin. Ayan kasi. Lilikado na rin yon. Pero kung talagang napilitan dahil siyempre hindi na makatravel, hindi matanggal sa trabaho, talagang alam mo yung mabigla ka ba? Mabigla ka, mapilitan ka. So, nakakatulong din yun. Halimbawa, mayroon kang ipabili. Hindi ka makapasok, siya na lang papasok. Pero huwag lang talaga niyang kontrahin ang mga tumatayo sa panampalataya. Amen. Amen. Para ipag-pray siya. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kasi sabi nga ng Bible, paano kung halimbawa lasod yung itinusok? Sabi nga, kahit kagatin ka ng ahas, hindi ka maano, di ba? Amen? Hindi naman tatalab yun. Hindi tatalab. Pero, aminado tayo, kung hindi pa naman 666 yan, dry run na po yan. Ano pong ibig sabihin ng dry run? Sinasanay na ang tao. Amen. Sinasanay na. Diba? So, nasanay na tayo, tuturukan yung noo natin ng temperature. Pwede pala kamay. Bakit kasi sa noo? Ngayon, pwede pala kamay. Ganun mo lang. Sure. Pero dapat right. Hindi left. Parang ganun pa rin. Tatak sa noo or tatak sa kamay. Parang ganun pa rin. Bakit kasi hindi pwede left? Right, sir. Right. 36 ang temperature mo, sir. Pagdating ng panahon, hindi na po temperature kailangan, sir. Yung number mo na, sir. Patingin, sir. Wala pa, sir. Sa noo. Wala pa. Di ba? Dry run. Ang ibig sabihin ng dry run, sinasanay na tayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Parang gera ba? Gera. Dry run mo na. Gera-gera. Gapang-gapang. Kunwari, gapang-gapang. Yan po yung dry run. Para saan yun? Para saan yung gera? Yung practice. Marcha-marcha, tumbling-tumbling, dapa-dapa, tapos mayroong live fire. May live fire pa yan sa PME. Kailangan hindi ka tatayo. Talaga namang pagtatayo ka, tatamaan ka. And they are allowed. Mamatay ka, ma-aksidente ka sa practice. Allowed sila ng mga certain percentage. Certain percentage. Hindi naman kalahati na mamatay sa practice. Wala na yun, magkakaso na sila noon. A certain percentage. Ano ba madisgrasya? Huwag tumayo. 1 meter. Huwag tatayo. Gapang lang. Tapos live fire yan. Papapapak. Pag tayo ka ng 1 meter, talaga matamaan ka doon. Gapang ka lang. So, para saan yun? Sa actual pag magkagera na. Amen. Ganun din. Pag sinabing dry run, pinapractice na tayo. So, once na nagda-dry run, nagpa-practice, huwag po tayong makipag-practice. Amen. Kasi pagdating ng panahon, kung nakipag-practice ka, maging kasama ka na. Amen. Amen. Kuha niyo, minamahal? Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. So, ang practice po natin, ang dry run natin, tumanggi. I-dry run din po natin na tumayo tayo sa ating pananampalataya. Yun yung ating dry run. Kasi nag-dry run na nga yung sanlibutan, yung puwersa ng kadiliman, mag-dry run din ang mga puwersa ng kaliwanagan, ang mga Kristiyano na lumaban sa pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak
sa ating Diyos na buhay, minamahal. Hallelujah. Satan agents are the demons. They seem to be fallen angels who are not bound. 25:41 ng Matthew. So they seek to possess human bodies. Ayan. So yung mga, basahin nga natin, last verse. Mayroon po tayo ditong last 2 verses. Matthew 25:41. Dito sa Mateo 25:41, sabi po rito, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa mga kanyang maanghel. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yun po yung nasa kaliwa, no? Kasi yung mga nasa kanan, yun yung makakapasok sa langit. Yung mga nasa kaliwa, yung na biktima, no? They are deceived by Satan. So, they seek to possess human bodies. Yan po yung trabaho ng demonyo. I-possess niya ang human bodies. So, yung position, dalawa pong klase. Mapossess ka ng Holy Spirit at mapossess ka ng evil spirit. Amen. Everybody say, praise the Lord. No? So, yung sinabi ng ating mahal na kapatid kanina, na parang may sumanib sa kanya, tapos nanglilisik yung mata niya, na pakiramdam niya para siyang may sungay, at pag mayroong magsasalita sa kanya na parang hindi maganda, talagang may kalalagihan ka. Or mayroon siyang ibubulong na Latin at manghina ka. O, ganon. So, yun ang position ng demonyo. They seek to possess human bodies and they cause many types of physical and mental disease. Ito na yung pagpasok ng coronavirus, no? So, talagang pandemonic na talaga yan, minamahal. So, ang demonyo, sa dito, minamahal, demons cause many types of physical and mental disease. Physical at saka mental disease. Mayroon pong physical disease. Mayroon din pong mental disease, yung mga nababaliw, no? Nadidepress. Okay. And temptation of oppression. Ayan, oppression. Temptation, oppression. So they are involved in divination, heresy, idolatry, and world government. So Satan and the demons involved in world government. Nakikisali sila sa panggobyerno ng mundo. Ha? World government. In the last day, Satan and his agents will be cast into the lake of fire for eternity. So Christians have power to cast out demons in Jesus' name. Amen. Oh. So kailangan po nating gamitin ang pangalan ng Panginoon sa tamang paggamit. Baka palagi mong gamitin yan na hindi sa tamang paggamit, ay wala ng power. No? Mga joke-joke. In Jesus' name ka naman. Ikaw naman, in Jesus' name. Pero mga ganun, mga kwento-kwento na bigla ka lang magbanggit ng in Jesus' name. So, kailangan i-reserve mo yan pagdating na ng panahon, minamahal. So, sabi nga ng Bible na huwag nating banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Nagtatawanan tayo in Jesus' name. Ganun ba yun? In Jesus' name? Di ba mga ganun? Oh, binabanggit natin ang pangalan ng Malapinon sa walang kabuluhan. Mark 6:13, ating pong basahin, huling talata, ating pong mga instrumentalists and singers. Size 13 ng Marcos. Dito sa Ebanghelyo ni Marcos, kabanata 6, ang talata po ay 13. Ganito nasusulat. At nangagpalabas ng maraming demonyo, at nangagpahid ng langis sa maraming may sakit, at pinagaling sila. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, ang karamdaman ay may kaugnayan sa demons. Amen. Oh. So, sabihin ng doktor, wala ka namang sakit. Paano ma-diagnose? Demonyo ngayon eh. Nandun sa kanya, hindi natural na sakit yun. Hindi ma-diagnose ng doktor yun. So saan papunta ang tao?
quack doctor. Pagdating sa quack doctor, sabihin, oh, mayroon kasi, may bato ba doon sa likod ng bahay nyo? Oh, wala po. Puno. Mayroon. Oy, may agta doon. Oo. May kapre. O, ganon. Ay, mayroon pong tumubo na lupa doon. Oy, may diwindi doon. O, ganon kaagad yung mga quack doctor. So, ano gagawin ko? Magkatay ka ng baboy. Dalhin mo sa akin. Huwag yung biik. Dapat malaki, mataba, malinis, walang sakit. Ginawa mo. Nagpiesta ngayon ang quack doctor. Adobo, litson. Everybody say, praise the Lord. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, hindi magtatagal ang demonyo sa haba nating panambahan, pagpupuri. Pag alis mo sa bahay, ang bigat-bigat ng katawan mo. Pag uwi mo, ang gaan-gaan. Gumaling ka na sa sakit mo. Amen? Everybody say, praise the Lord. So yung mga dumadalo dito, lalo na kung election minimum, ang puno-puno. ginawa ko sa Tugigaraw, pinabutismuhan ko. Butismo din sila. Butismo. Pero hindi sila magtatagal. Hindi sila nagtatagal. Para daw silang nasusunog. Sila naman nagsasabi. Sila nagsasabi yung mga kandidato. Candidate for governor, candidate for mayors. Ano ba yung, sabi kay Sister Lita Alan, ano ba yung service nyo para kami nasusunog? Hindi kami makakatagal. Oh, sila nagsabi Oh, talagang yung pala na mahaba ang buhok mo at saka ang damit mo mahaba. Lahat pala kayo doon, ang haba ng damit. Parang mga anghel yung mga kumakanta sa harapan. Napaiyak ako. Oh, galing po ng mga politicians yan na salita. Mga abogado sila. Tumatakbo ng mayor, board member, city councilor. Sila mismo nagsabi, talagang sa Diyos talaga yung gawain nyo. Palakpakan natin mahal na Pino. Kakaiba, sabi nila. Dumadalo na sila sa iba't iba kasi, alam mo naman, pag eleksyon, kahit saan sila. Kung mayroon sigurong Church of Satan, baka papunta pa yun sila, basta may butanti lang. Pero sabi sa lahat naming napasukan, dito lang, doon lang sa inyo kami, napaluha talaga. Kasi yung kumakanta, ang tingin namin mga anghel sila. At yung mga patutuo nyo, grabe. Pagbabago ng buhay, yung kagalingan ng sakit. Awitan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Sila na mismo ang nagkukwento. Sila na mismo ang nagpapatunay. And they are not our members. Pero sabi nila, tayo ay nasa buong katotohanan. Ganon din ang mga Kristiyano noong unang panahon. Tinawag silang mga Christian sa Antioch. Ang nagtawag sa kanila, hindi po mga members, mga unbelievers. These people are Christians. Sila ay mga followers ni Jesus Christ. Pag sinabing followers, tayo po ay sumusunod, gumaganap, tumutupad sa alituntunin na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So nagmamanifest sa atin ang image ng ating mahal na Panginoon. We are the image of the living God. Kung ang Diyos ay powerful, we are powerful. Kung ang Diyos ay banal, we are holy. Tayo ay banal. God is righteous. So tayo po'y lumalakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Ang mahal na pastor, dahil siya ay perpektong nakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi po nagtagumpay ang mga abusayaf, ang mga jablo. No? Mismo mga abusayaf, nagsabi sila, yung pinasukan din nyo ay imperno at kaming lahat dito ay mga demonyo. Sabi ng mga abusayaf. At hindi na kayo makalabas buhay, papatay namin kayo. Dahil malaking patutuo sa reliyon nyo pag may mabuhay sa inyo. Pero may bang napatay? Nagtagumpay ba ang mga abusayaf? Hindi. Covered tayo ng kapangyarihan ng Malapinon. We are protected
by the power of God. Kailangan pa ba natin ng bakuna? We are vaccinated by the blood of Christ. Ang dugo natin, ang ating katawan, ay templo ng Diyos. Pag templo ng Diyos, hindi kayang wasakin ng diablo. Hindi kayang wasakin ng sakit na galing sa mga demonyo. Templo ng Diyos, protected. We are protected by the power of God. We are immune from all viruses and sickness and diseases. Pag tayo ay perfecto lumalakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Itaas mo ang ating mga kamay.